Naglagay pa siya ng mas maraming spiritual chi sa Qing Yao Shu at malamig na sinabi, kaya, paano mo haharangan ang susunod, ha? Itinuro ni Xiao Xuan ang kanyang daliri sa Nameless Guard at isang supercharged blast ng spiritual chi ang lumabas na parang whoosh. Umikot ito at bumaluktot sa hangin na parang isang higanting lumilipad na dragon na gumagawa ng kanyang ginagawa. Sa ibaba, salamat sa kanyang beastly bloodline, mabilis na gumaling ang sugat sa kamay ng Nameless Guard. Umuungal siya, hindi masama ang swordplay, ngunit ang aking exotic beast bloodline ay nagpapagaling sa akin ng mabilis. Pagkatapos ay pinataas pa ni Nameless ang kanyang spiritual chi. Sa likuran niya, makikita mo ang isang phantom image ng ulo ng halimaw na puno ng ngipin at kuko na umuungal ng tahimik. Ang mga kaliski sa kanyang braso ay naging mas makapal at matigas, mas malaki kaysa dati. Pinanood ni Xiao Xuan na pinataas niya ang kanyang lakas, kumunat ang kanyang kilay, seryoso na. Si Nameless, baliw na baliw sa kumpiyansa, ay inabot at hinawakan ang Qing Yao Shu gamit ang kanyang kamay habang ito ay sumisigaw patungo sa kanyang noo, pinigilan ito. Ngumisi siya, nagmamayabang, kung umaasa ka lang sa espadang ito, hindi mo ako mapapatay. Ngunit sa loob, pinagpapawisan ang lalaki. Sobrang lakas ng swordplay ng taong ito kaysa sa inaasahan niya. Halos maubos na siya sa pagpigil lang ng isang espada. Basang-basa siya ng malamig na pawis, natatakot sa isa pang atake ng espada. Pilit na kinapitan ni Nameless ang espada, nagpapanggap na matigas ngunit labis na nagpapanik sa loob. Sinubukan niyang magkunwari, mukhang mahina ka lang, anuman. Ang mga salita ni Nameless ay parang light bulb moment para kay Xiao Xuan. Naisip niya na kulang pa rin ang kanyang attack power. Ikinonsentre niya ang kanyang spiritual chi, nagpakawala ng isang wang sword, nag-iisip ng seryoso, oo, tama siya. Ang sword lang ay baka hindi sapat. Bukod pa rito, napakahina ng spiritual chi mula sa mga regular na flying swords para sa taong ito. Nagsimulang magplano si Xiao Xuan, inilalabas ang bagong item na regalo lang sa kanya ng system. Naisip niya, ang Soul Melting Fire Lotus na ito ay sumipsip ng purong fire essences mula sa langit at lupa, perpekto para sa weapon forging. Jackpot! Desisyon ay ginawa, oras na upang i-level up ang kanyang gear. Mabilis na nag-iisip, sinimulan ni Xiao Xuan na pagsamahin ang Soul Melting Fire Lotus sa Xuan Sword na ginawa lang niya. Boom! Isang espada na may matinding fire energy ang nagpakita. Ngumiti si Xiao Xuan, lubos na nasisiyahan. Iyan ang isang badass sword. Seryoso, epic, napakasarap tingnan. Pagkatapos, tuwang-tuwa, inikot niya ito. Ngumingiti ng malawak, pangalanan ka ba natin? Paano ang Fire of Exuberance? Agad na inilunsad ni Xiao Xuan ang kanyang bagong Dharma artifact patungo kay Nameless, kasama ang maraming iba pang mga sword blasts. Sumisigaw, go, Fire of Exuberance. Sumama ka sa party kasama ang iyong mga kapatid. Instinctively, ibinalibag ni Nameless ang kanyang kabilang braso upang harangan ang papasok na fiery sword, ngunit wow! Ang lakas ay napakalakas. Hinati nito ang braso ni Nameless at sumigaw siya sa sakit, ano? Tinitigan niya ang kanyang braso, ang isa na ipinagmalaki niya na mas matigas kaysa sa mga talam, ngayon ay punit na, umuusok at nagngangalit mula sa paso. Ang mukha ni Nameless ay napilipit sa sakit, nanginginig ang boses, ito. Ito ay purong fire elemental power. Nako, masamang balita. Ginawa niya ang kanyang huling resort, ipinadaloy ang spiritual chi sa kanyang daliri, lumikha ng isang panangga sa paligid niya para sa depensa. Naghihirap na siyang hawakan ang Qing Yao Shu at, ngayon kailangan pa niyang harangin ang bagyo ng iba pang mga sword chi blasts na humahampas sa kanyang panangga. Balisang nag-isip si Nameless, hindi magtatagal ang pananggang ito. Napakalayo ng taong ito sa aking league. Nakita ni Xiao Xuan ang takot sa kanyang mga mata at tumawag, hindi pa tapos, kaibigan. Pagkatapos ay kinalabot niya ang dalawang daliri, binalik si Qing Yao Shu. Agad na lumipad ang berdeng espada paitaas, sinira ang manipis na panangga. Sumigaw si Nameless sa takot, punyeta. Pagkatapos, isang impyerno ng sword chi ang bumuhos mula kay Xiao Xuan. Ang lakas ay parang isang bagyo na malapit ng lumamon sa talunan na lalaki sa ibaba. Tumangala si Nameless, pakiramdam na lubos na sira, at bamulong, sa tingin ko talo na ako.
Pagkatapos, walang kurap, ibinaba niya ang kanyang ulo ng kalmado at nagpatuloy, gusto mo akong tag-in o hiwain? Bahala ka. Sinulyapan ni Xiao Xuan si Wu Ming, mahinang tumawa, pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay pababa at ang nakakatakot na pag-ulan ng mga espada sa langit ay unti-unting nawala, ibinabalik ang langit sa kanyang orihinal na mapayapang asol. Nagulat ito kay Wu Ming, na nagpakawala ng buntong hininga. Kinuyam ni Xiao Xuan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, casual na sinabi, nakita kitang umamin ng pagkatalo ng ganoon kadali, ililigtas ko ang buhay mo. Dahil sa kanyang puso, naisip niya, ang pagkakaroon ng lakas ng loob ay itinuturing na pagiging isang matigas na tao, isang taong may gulugod. Dahan-dahan siyang bumaba sa lupa, tumalikod at sinabi, ako si Xiao Xuan. Kung gusto mo ng paghihiganti, maligayang pagdating anumang oras. Habang naglalakad, biglang nilingan ni Xiao Xuan ang kanyang mukha, nakangiting may alam, at sinabi, ngunit ang iyong pagkabigo sa pagbabantay ay natural na magdadala ng mga tao upang maningil sa iyo. Kailangan mong panatilihin ang iyong buhay upang mabuhay. Narinig ang paalala ni Xiao Xuan, biglang naunawaan ni Wu Ming ang mahalagang bagay at namutla ang kanyang mukha sa takot. Tumapak si Xiao Xuan sa harap ng kanyang bagong disciple, ngumiti at sinabi, sige, dahil nagpakita na tayo, samahan na natin si Mohan upang iligtas ang kanyang ama. Namula si Sumuhan, hinuyam ang kanyang mga kamay at sumagot, salamat po, Shifu. Si Shihinuo sa likuran niya, masaya ang mukha sa paghanga, pinuri, Shifu ay napakasikat. Pinanood ni Wu Ming ang likuran ni Xiao Xuan kasama ang kanyang mga disciple sa harap, ang kanyang puso ay puno ng paghanga, nag-iisip, napakabata ngunit may ganoong antas, talagang pambihira. Pagkatapos ay lumipad siya ng mataas, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, palihim na sinasabi sa kanyang sarili, kung makakaligtas ako sa paghabol ng pamilya Wang, tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong makita siya muli. Nagbago ang scene patungo sa Su Manor sa tanghali. Pagpasok pa lang sa bakuran ng Su family, nigil-iyad ang mga mata ni Shihinuo, humahanga sa tanawin na parang tula, hindi napigilan ang bumulalas ng paghanga, wow! Mukhang galing din sa napakayamang pamilya si Senior Marshall Sister, ha? Ngunit tiningnan ni Sumuhan ang Su Manor at pagkatapos ay bamantong hininga, sinasabing, noong panahon ng aking ama, napakayaman talaga ng Su Manor, ngunit mula nang pumalit ako bilang family head, unti-unting bumababa ang Su Manor. Ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay nagpakita ng malungkot at nag-aalala na ekspresyon, sinasabing, sa totoo lang, hindi niyo po sana pinatay si Wang Rong. Ang kanyang ama, si Wang Wencheng, ay hindi lang City Lord kundi isa ring elder ng Luoyun sect. Sinasabing noong panahong iyon, dumaan siya sa buhay at kamatayan kasama ang sect master ng Luoyun sect. Napakalapit ng kanilang relasyon. Ang pagkasuklam sa kanila, natatakot akong magdudulot ng maraming problema mamaya. Narinig ang pagbanggit sa pangalan ng kalaban na Samaire sa pamilya, bumangon ang matinding galit sa mga mata ni Shihinuo. Galit na sinasabing, kung maglakas loob silang dumating, sisiguraduhin kung wala silang babalikan. Ang Luoyun sect ay ang aking target na sa pagkakataong ito, anuman. Inabot lang ni Sumuhan upang dahan daw ang buksan ng pinto habang ibinaling ang kanyang mukha upang tingnan si Xiao Xuan, sinasabing, kayo pong dalawa, pakiusap dito po. Bumuhos ang ilaw sa loob, sumasalamin sa figure ng isang lalaki na nakaupo ng may autoridad sa upuan ng family head. Ang taong ito ay ang pangalawang tiyuhin ni Sumuhan, si Su Hangyuan. Pagkakita pa lang sa kanya, hinampas niya ang kanyang kamay sa sandalan ng upuan at malakas na sumigaw, Suhan. Pagkatapos ay itinuro pa niya ang kanyang daliri sa kanyang mukha, kinagalitan na parang bumubuhos ang tubig, ikaw na walang galang. Naglakas loob ka pa ring bumalik. Nakita ni Sumuhan ang maraming tao na nagtipon sa silid, pagkatapos ay sumigaw sa gulat, pangalawang tiyo. At pati mga clan elders. Ilang grand elders, bakit po kayong lahat ay narito? Nakita ang nagulat na ekspresyon ni Sumuhan, naramdaman din ni Shihinuo ang kakaibang kapaligiran kaya bumulong siya, kakaiba ito. Naglakbay ang kanyang mga mata sa paligid sandali, palihim din siyang nagkomento. Ang mga taong dumating ay hindi man lang kaibigan. Sa sandaling ito, bukod kay Su Hangyuan, isang matalim na tingin na babae ang tumayo.
nakahawak ang mga kamay sa kanyang balakang, itinuro si Suhan at sinaway, naglakas loob ka pang tanungin kami. Kung wala kami rito, hindi namin malalaman na naibenta na pala ng Su family ang lahat ng kayamanan mo. Ikaw na walang kwenta, sinamantala ang pagiging seryosong sugatan at walang malay ng iyong nakatatandang kapatid. Kinuha mo ang mga assets ng Su family sa Tianjin Tower para magsaya. Siya si Suhan's third aunt, si Su Shanyu. Natanggap ang sunod-sunod na akusasyon, ipinaliwanag ni Sumuhan ng may kawalang katarungan, hindi po ganoon. Ibinento ko po ang mga assets hindi para magsaya, kundi para bilhin ang Rangshin Fire Lotus para iligtas ang buhay ni tatay. Nagtanong si Su Shanyu na hindi makapaniwala, nasaan na ngayon ang Fire Lotus? Nasaan ito? Inabot lang ni Sumuhan ang kanyang kamay sa kanyang chenkun pouch habang sinasabi, narito po. Matapos maingat na hawakan ito sa kanyang kamay, nagpatuloy siya, maingat ko po itong iningatan, hindi naglakas loob na masira kahit isang hibla lang. Nakita ang kayamanan, agad na naging sakam si Su Hangyuan. Tumalon siya, inunat ang kanyang kamay patungo kay Sumuhan, inilabas ang presyon ng isang 6-level golden core habang umingiti ng balakyat at sinasabi, ibigay mo rito sa akin. Itinago ni Suhan ang Rangshin Fire Lotus sa isang gilid pagkatapos ay umurong. Sumigaw siya sa takot, pangalawang tiyo. Sa sandaling iyon, isang figure ang sumugod na parang bugzo ng hangin, hamarang sa harap niya. Lumabas na si Xiaoshuan pala, ipinagtatanggol ang kanyang disciple. Galit siyang sinabi, tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin si Muhan. Pagkatapos ng kanyang mga salita, nagpakawala siya ng maraming sword chi na lumilipad patungo kay Su Hangyuan. Nakita ang hindi mabilang na sword chi na sumusugod sa kanya ng matindi, pinagpawisan si second uncle ng malamig, nagpapanik at nag-iisip, masamang balita ang momentum na ito. Hindi pwedeng baliwalain ang taong ito. Tumakas ka na lang. Nakuha niya ang isang boltahe at ganoon lang, mabilis siyang lumipad, sinusubukang tumakas. Ngunit, plot twist. Ang sword chi ni Xiaoshuan ay kayang baguhin ang direksyon at habulin siya. Whoosh! Isang sword chi ang lumapag sa harap ng noo ng matandang lalaki. Natakot, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos, flak, flak, flak. Higit pang sword chi ang lumapag sa tabi ng kanyang ulo, sa kanyang manggas, at maging sa ilalim ng kanyang mga paa. Ganoon lang, sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng sword chi ay idinikit siya sa dingding, mukhang sinusubukan pa rin niyang tumakas. Sumugod si Su Shanyu, natataranta, pangalawang kapatid. Mabilis siyang pinigilan ni Su Hangyuan, pangatlong kapatid, mag-ingat sa espada. Lumingon siya kay Suhan at galit na sumigaw, Suhan. Anong ibig sabihin nito? Nagdadala ka ng mga tagalabas para guluhin ang pamilya, ha? Mahinang ipinaliwanag ni Suhan, hindi po. Sabi ni Shihinuo, hawak ang kanyang braso, naiinis, Shimei, huwag kang sayangin ang hininga mo sa kanila. Hindi na nag-abala si Xiaoshuan na makipagtalo sa baliw na babae sa harap niya. Tinitigan lang niya ito at umungol, bigyan mo sila ng kaunti, kukunin nila ang buong bundok. Yumuko si Su Shanyu, humakbang pasulong, itinuro si Xiaoshuan at hinamon ng galit, ano? Gusto mo pa ring makipaglaban? Fair na, patayin mo ako. Pagkatapos magsalita ni Su Shanyu, isang spirit sword ang bumagsak sa harap niya, nagpagulat sa kanyang kaluluwa at nagpatamba sa kanya. Sa kabilang panig, kinaweyan ni Xiaoshuan ang kanyang kamay, inaktibo ang isang forest of sword chi na handa ng lumaban at malakas na sumigaw, nagbabala sa kanila, sinuman ang maglakas loob na humakbang pa, ang aking mga spirit swords ay walang mata. Natakot ang mga clan elders. Pilit silang ngumiti at sinabi, Muhan, Hong Yuan, at Ranyo, medyo emosyonal lang kami, ngunit pamilya tayo, pagkatapos ng lahat. Mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Alam mo, pinahahalagahan mo ang mga tagalabas at binabaliwala ang sarili mong pamilya, hindi tama iyan. Narinig ang mga kasinungalingang ito, naramdaman ni Suhan na mali siya at inulit, pamilya. Ang matalas na si Su Shanyu, kumikilos na mayabang, humakbang pasulong, itinuro siya at nagpatuloy sa pagmumura at pagsaway, tama. Pinalaki ka ng Su family sa loob ng 20 taon at ganito mo kami babayaran sa aming kabaitan. Ikaw na walang utang na loob.
Nakarating sa kanyang breaking point, hindi na makatiis, pinagsama ni Sumuhan ang lahat ng kanyang tapang, itinuro sila at mapait na nagtanong, kayo na malamig ang dugo. Paano kayo naglakas loob na pumunta rito para sisihin ako? Bagaman tumayo siya ng matatag upang lumaban, hindi niya mapigilan ang luha ng hinanakit na umuulan sa kanyang mga mata, ang kanyang pinigilang sama ng loob ay naging matinding determinasyon. Hindi na nag-abala si Sumuhan na itago pa ito at direkta niyang ibinunyag ang kanilang mga krimen, nang magkaroon ng chi deviation ang aking ama, mayroon ba sa inyo ang nag-abalang magtanong tungkol sa kanya? Alam niyo lang na dumating sa pintuan habang walang malay ang aking ama upang mag-away at hatiin ang kanyang mga assets. Nakita na ang kanilang mga plano, namutla ang lahat ng miyembro ng Su clan, gulat at walang masabi. Nanatiling matatag ang boses ni Su Han, puno ng Kapitan, sa tingin ko, hindi lang kayo makapaghihintay na mamatay ang aking ama. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.